Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po tayo sa ating pong Bible class. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa inyong lahat sa mga prayers po ninyo dahil muli nakatayo ako sa inyong harapan. Bagamat medyo nanginginig po yung aking tuhod at yung aking pawis ay medyo nanlalamig pa, tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain. Tayo po muna yung manalangin, pagkatapos tayo po yung awit. And then, introduce ko po sa inyo ating bagong pag-aaralan para sa ating Bible class. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin, sa pang-araw-araw at sa mga special na mga pangyayari sa aming buhay. Ako po personal na nagpapasalamat sa inyo sapagkat ako rin po ay dumanas ng karamdaman. Hindi pa rin po ako fully recovered, pero nagpapasalamat po ako sa lakas na ibinigay mo sa akin upang makapagsalita at makatayo sa harapan ng inyong mga tao, upang makapagturo at makapangaral ng inyong pong mga salita. Hiling po namin, O Diyos, na isustain niyo po ang kalakasan ito hanggang matapos ang aming pong gawain sa araw na ito. Again din po, gusto po namin ipanalangin ang pamilya ng aking asawa na si Vilma. Sila po ay namumulila sa pagpanaw ng aking sister-in-law na si Ate Arlene Handa, kanina umaga. Alam po namin ito ay masakit na karanasan din sa aming buhay. Hiling po namin bigay niyo po sila ng kapayapaan na ipinangako niyo po sa inyong salita na kayo lamang ang pwedeng magkaloob bilang Diyos ng kaaliwan. Hinihiling po namin ng Diyos, yung mga kapatiran po namin ay dalhin niyo po sa lugar na ito para sa aming pong pag-aaral at para sa aming pagsamba. Samahan niyo po kami, turuan niyo po kami. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya pong lahat ay tumayo. Umawit po muna tayo ng isang himno para sa Panginoon. Ipagpuningad ang Jesus, angel ay mapugay. Korona ng pag-aring lubos, putungan siya narin. Korona ng pag-aring lubos, putungan siya narin. Purihin ang mga banal, mga martir ng Diyos. Dakilain siya inyong sinundan, putungan siya hari. Dakilain siya inyong sinundan, putungan siya hari. Kayong lahi ni Israel na kanyang hinirang, ipagbunyig ang tagapagligtas, tutungan siya hari. Ipagbunyig ang tagapagligtas, tutungan siya hari. Kasalanan ng tinubos ay di malino. Karangalan sa kanya ialay, putungan siya hari. Karangalan sa kanya ialay, putungan siya hari. Lahat ng lahi at ibig sa
nagalawakan, tutungan siya maging. Sa langit makakabilang sa mag-aawitan, magpupugay at siya'y tatangan, tutungan siya hari. Magpupugay at siya'y tatangan, tutungan siya hari. Okay, maaari na po tayo makaupo. Tulad ng binanggit ko po kanina, tayo po ay magsisimula ng isang bagong paksa para sa ating pong Bible class. At ito po ay patungkol sa leadership of the church. Hindi po ito comprehensive na lesson patungkol po sa paksa ito. Pero I think ay matatalakay natin yung mga mahalagang mga punto para po sa usapin ng ano nga ba ang pamunuan na itinuturo sa atin para sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag na lokal na iglesia. Pero para po sa hapon ito ay isang introduction lamang po yung ating magiging paksa. Tatalakayin natin ano nga ba ang biblical na pamunuan ng iglesia. Meron bang tinuturo ang Bible patungkol sa tamang pamunuan na dapat nating iginagalang, sinusunod at ipinapanalangin para sa ating lokal na iglesia. So, magsisimula tayo sa tanong na mayroon bang sinabi ang Biblia tungkol sa tamang pamunuan ng iglesia? Mahalaga po itong tanong na ito, kapag ito po sasagutin ng Biblia, nangangahulugan na itong pamunuan na ito ay standard and universal para sa mga local churches ng ating Panginoon. Wala tayong idadagdag dito, wala tayong ibabawas. At ito po yung pamunuan na inaasahan ng Diyos na meron ang bawat iglesia. Bagamat hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay, maaaring panahon na magkaroon ng lahat ng ganitong uri ng pamunuan, pero dapat itinapanalangin ng mga iglesia na magkaroon sila ng biblical na pamunuan. Ang sagot natin dito, meron. At ang dalawang kinikilalang mga pinuno sa isang lokal na iglesia ay ang mga elder at ang mga deacon. Okay, so ito lamang po ang dalawang pamunuan na kinikilala ng Diyos para sa kanyang iglesia. Paano yung mga ibang namumuno sa iglesia tulad ng nasa accounting team, no, nasa kabataan. Pwede po silang tawagin mga leader, pero hindi po sila maaaring tawagin na pinuno o leader ng iglesia. Dalawa lamang po ang opisina na itinalaga ng Diyos para sa kanyang iglesia. Ang opisina para sa mga elder, kasi sa Tagalog ang gamit ay matatanda ng iglesia. Sa salita kasi natin, ang matatanda ay madalas na ipapantay sa edad, no? Sasabihin matanda na sa edad. Pero siguro mas mainam na kaya nilagay ko dyan elder, no? Kasi masanay naman tayo tawagin na elder o pastor ang isa sa mga pinuno ng iglesia ay isang opisina. Pag sinabi natin opisina ng elder, opisina ng diakono, ito po ay mayroong mga qualifications, no? Hindi po ito basta-basta na lamang inilalagay ng kung sino-sino. Hindi lamang po pastor ang pumipili, kundi ang buong iglesia. Papakita ko mamaya, buong iglesia ang magpapasya kung ang mga kandidato para sa mga opisinang ito ay kwalipikado nga ba o hindi. At ang kwalifikasyon po ng mga opisinang ito ay napakahigpit. Tutusin po walang papasa eh. Kung magiging mahigpit tayo per letter, per word, doon po sa mga qualifications na ito, sapagkat sadyang napakataas. Yun lamang po qualification para sa elder na above reproach. Isa na itong napakahirap na qualification. Ibig sabihin siya dapat ay hindi mapipintasan
bilang isang pinuno ng iglesia. Pero ako naniniwala na yung sinasabing dapat ay hindi napipintasan ng isang elder, hindi rin napipintasan ng isang deacon, yun ay base sa mga kwalifikasyon na nakalista para sa kanya. Hindi lang ito tumutukoy sa general testimony of his life, kundi doon sa mga pamantayan na inilahad ng Biblia para sa mga opisinang ito. Ulitin ko, ang opisina ng elder, ang opisina ng diakono, ang dalawa lamang pong kinikilalang pamunuan ng iglesia, at ito po ay mayroong mahigpit na kwalifikasyon. Ngayon ang tanong, nasa Biblia ba ito na ang mga opisina ng elder at deacon ang kinikilalang pamunuan ng iglesia? Siguro ang isa sa pinakamalinaw na passage sa Biblia na pinagsama ang mga matatanda o elder at ang mga diakono o deacons ay doon po sa Acts chapter 6 verses 1 to 6. Ito po yung pinakamalinaw na passage at sinulat ko sa screen. Sundan nyo na lang po siguro ako para mas madali po natin itong mabasa ng sabay-sabay. Sa Tagalog na translation, ng mga araw ng ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. Tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkuling ito. Samantalang kami, bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Ito po yung isa sa pinakamalinaw na bahagi ng Biblia kung saan tinutukoy at actually inilalahad kung kailan at paano nagsimula ang opisina ng diakono. So, sa pasimula po ng iglesia, sa Acts po ito, makikita natin na mayroon na pong pamunuan na kung tawagin ay ang mga matatanda ng iglesia. At alam natin ang mga matatanda nito, unang mga naging matatanda ng iglesia o naging elder ng church, ay wala yung bago yung mga apostol ng Panginoong Kristo. So sila po yung tinutukoy dyan na nakakita ng sitwasyon at nagbigay ng suggestion sa church. At pansinin niyo po, sinabi dyan ay ipinatawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad. Yung po tinutukoy ng buong kapulungan ng mga alagad, hindi po ito yung mga alagad ng Panginoon. Kundi tinutukoy po dyan lahat ng mga disciples ng Panginoong Kristo, lahat ng mga Christians, lahat ng member ng church na yun. Kaya ito po yung isang basis natin na pagdating po sa pagpili at paghahalal ng mga pinalagay sa opisina ng diakono, which is the very focus of this passage, buong iglesia ang pumipili niya. So, kung loloobin ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng pagkakataon na maghalal ng diakono sa ating iglesia, yung pong suggestion kung sino yung nararapat ay manggagaling sa iglesia, hindi sa pastor. Okay? So, siguro, ang unang susuri ay yung pastor o mga pastor, pero ang huling susuri at magpapasya kung ito bang mga kalalakihan na ito ay kwalipikado sa pagiging diakono ng iglesia, ay ang buong iglesia. Hindi po yung isang pastor lang ang sinabi, sige, maging diakono na ng iglesia natin, dito kayo ilalagay. Hindi po ganun. Okay? Hindi po biblical yun. At wala po yung sanction ng salita ng Diyos. And Lord willing, we will not do that in this church. Okay, kahit naabutin tayo ng isang dekada na wala tayong diakono, okay lang. Basta huwag lang tayong lalabag na sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, so makikita rin po natin ang ilang mga elemento dito na iisa-isahin natin na mamaya sa ating pagpapatuloy patungkol po sa mga opisina nito. Siguro muna natin sagutin sapagkat meron lamang 2 opisina na itinalaga ng Diyos para sa kanyang iglesia. Unahin na natin yung opisina ng mga matatanda ng iglesia. O kung tawagin natin ay elder. Ano nga ba ang elder? Ulitin ko, yung salitang elder ay pangkaraniwang sinasabing edad, no? Matanda na sa edad. Para sa salitang Pilipino,
Pero pag sinabing matanda, no, sa iglesia o yung elder, ito po'y tumutukoy dun sa pinuno ng iglesia. At gusto kong pansinin natin na ang mga elder, ang kinikilala ng Biblia na dapat magbuhos ng pansin sa ministeryo ng pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya po sinabi sa atin sa Acts chapter 6, verse 4. So, pag pinag-usapan natin, ano nga ba ang job description ng elder o ng matatanda ng iglesia? Ang kanyang job description ay pangangaral ng salita ng Diyos at pananalangin para sa iglesia. Yan po nilinaw ng Acts chapter 6 at ng ibang mga passages sa Bagong Tipan. So, pag ito po yung tinukoy natin, ilang bagay yung mahalaga, inaasahan, no, na ang mga elder natin, yung kanilang pangunahing dapat pagpagalan, yung kanilang pangunahing dapat tutukan, ay ang espiritual na pangangailangan ng iglesia at hindi yung pisikal. Alam naman natin ang isang lokal na iglesia ay mayroong pisikal na pangangailangan. Katulad ng halimbawa sa Acts chapter 6, so nagkaroon ng issue between dun sa Hellenistic Jews at saka mga Jews. Pag sinabing Hellenistic Jews, ito yung mga Hudyo sila pero ang kanilang wika ay Griego. At sila ay hindi nakatira sa Palestina. Tandaan natin na bago yung Acts chapter 6, meron muna Acts chapter 2. So nagkaroon ng pista ang Israel at ang lahat ng mga Israelita o Hudyo sa iba't ibang lugar, labas ng Palestina, ay pumunta lahat sa Jerusalem. Alam natin, nangaral si Apostol Pedro at 3,000 yung naligtas. So yung pong unang 3,000 na yun, bukod pa dun sa mga alagad at yung mga babaeng alagad ng Panginoon, ang unang bumuo dun sa unang iglesia sa Jerusalem. Definitely, kasama po dun sa mga Hudyo na yun, yung mga Hudyong galing sa labas ng Palestina, o yung salita ay Griego. Yung mga Hudyo na nasa loob ng Jerusalem o Palestina, salita nila Aramaic. No, so ito po yung nagkaroon ng problema. So hindi nilinaw kung ano yung problema, pero ang issue ay parang ang mga Hellenista, yung mga Griego ang salitang Hudyo, eh parang hindi sila nabibigyan ng equal na distribution ng pagkain. Yun yung issue nila. Kaya tumawag ang mga matatanda ng iglesia ng meeting ng buong church so that they can choose among themselves men who can be qualified to become deacons. Yung pong salitang deacon ay wala po sa Biblia. Okay? Pero yung pong salitang diakonos sa Greek, which is to serve, ay nasa Biblia yun. Kaya ang pangunahing, actually yung salitang elder o ang elder ay isa rin sa mga trabaho niya is to serve. Kaya lang, papakita ko mamaya na magkaiba yung kanilang method of serving. Iba yung paraan ng pagsiserve ng elder, iba yung paraan ng pagsiserve ng deacon. Pero pareho silang diakonos, pareho silang servants, no? Pareho silang naglilingkod, no, sa iglesia. Ang mga elder, ang kanyang paraan ng paglilingkod, pangangaral ng salita, at pananalangin. Spiritual. Okay? Spiritual ang kanyang focus ng kanyang paglilingkod. Kaya kung spiritual, ang pinaka-epektibong paraan ng pangangaral o paglilingkod ng mga elder sa iglesia ay sa pangangaral at pananalangin. Ito kanilang priority ministry. Okay? Kaya sa ating iglesia, dapat maintindihan natin na pagka-elder, ang expect natin sa kanya is spiritual service. Okay? Dapat hindi siya nagkukulang sa kanyang pangangaral, hindi siya nagkukulang sa kanyang pagtuturo, hindi siya nagkukulang sa kanyang pananalangin para sa buong iglesia. Pagkamat ang lahat ay ine-expect na manalangin para sa iglesia, pero bilang leader ng spiritual na kalagayan ng iglesia, ang elder dapat ang namumuno, no, sa pangangaral at pananalangin. Ang point natin dito, ito gusto kong maging malinaw, no? Hindi prioridad ng mga elder ang ibang kailangan ng iglesia maliban sa pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po kakayanin ng elder na siya na nga po yung nangangaral, siya na nga po yung nagtuturo, siya pa yung nangunguna sa pananalangin, eh siya rin ang mag-aasikaso ng ibang pangangailangan ng iglesia. Yan po yung context kung bakit may Acts chapter 6, verses 1 to 6. Okay, so nagdesisyon ng mga unang matatanda ng iglesia
hindi pwedeng ma-divert ang attention ng mga elder sa kanilang pangunahing ministeryo, which is prayer and preaching of the Word of God, the ministry of the Word, teaching and preaching. Kaya naglagay sila ng puwang sa opisina ng mga diakono. At ang mga diakono ang itinalaga para magsilbi sa iglesia sa ibang pangangailangan nito na maliban sa panalangin at pangangaral o pagtuturo ng salita ng Diyos. Nakukuha niyo po ba yung distinction? Okay, so ang elder po ay leader ng iglesia, pero meron siyang pangunahing ministeryo at yun po ay spiritual. Pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos at pananalangin. Dapat ang elder din, alam din niya kung ano yung kanyang priority pagdating sa church. Marami po kasing mga iglesia, may mga elder, siya na lahat ang nakikialam sa lahat ng nangyayari sa loob ng church. Pati sa finances, pinapakialaman na ng pastor. Pati yung lahat pinapakialaman na ng mga pastor, no? Sa loob ng kanilang iglesia. I think, hindi na po yung biblical. Okay? Wala naman pong masama na mangumusta ang mga elder sa mga ministeryo ng diakono, sa mga ministeryo ng mga kabataan, ng mga kababaihan, pero hindi sa punto na panghihimasukan ito kung ano yung nangyayari. Pero pagdating sa usapin ng salita ng Diyos, ministeryo ng salita ng Diyos, laging ang opisina ng mga elder ang inuunang sinasangguni. Halimbawa, mayroong Sunday school ang mga bata. Ang Sunday school po ng mga bata ay ministeryo ng salita ng Diyos. No? So kung ito po yung ministeryo ng salita ng Diyos, malinaw na dapat nasa ilalim ng pamunuan ng mga elder. Kapag ang mga elder, itinalaga ng Diyos para mag-focus sa pangangailangan ng iglesia may kinalaman sa salita. Hindi panghihimasukan ng pastor, yung mga nagtuturo ng Sunday school, nagtuturo sa kababaihan ng salita ng Diyos, maging sa kalalakihan. Pero dapat ay sumasang-ayon ang anumang pagtuturo at ministeryo ng salita ng Diyos sa itinuturo ng mga elder ng iglesia. Makuha niyo po yun. Kapag kung magkakaroon ng pagtuturo sa lungat sa itinuturo ng mga elder ng iglesia, magkakaroon ng division ng church, which is not biblical. Malinaw po sa sinasabi ng salita ng Diyos na isang malaking kasalanan na magkaroon ng division sa loob ng church. So, meron pong mga opisina na nangangalaga sa mga pangangailangan ng iglesia at ang bawat paglilingkod na nasa ilalim ng mga ito, dapat nasa ilalim ng maayos na pamumuno, may kaayusan. Mayroong pagsangguni, mayroong pagtatanong, at hindi tayo basta dapat kikilos ng pangsarili lamang. So dapat may order ang lahat. So anything spiritual, may kinalaman sa salita ng Diyos, pagtuturo ng salita ng Diyos, ministeryo ng salita ng Diyos sa ilalim ng opisina ng mga elder. Anumang bagay na pisikal, halimbawa ay kuryente, puan, mga technical, nasa ilalim ng opisina ng diakono. Yun ang dapat ang pamunuan ng iglesia. So tayo po yung nagsisimula lamang ng iglesia. So mainam na sa umpisa pa lamang nakikita na natin yung kaayusan, yung order na inibigay ng Diyos para sa kanyang iglesia. So sa bagong tipan, pag-usapan pa natin yung mainam ng opisina ng elder, maraming tawag sa elder, o sa mga matatanda ng iglesia. Sa Biblia, iba-iba yung titulo. Mayroong episkopos. Yung episkopos, ang ibig sabihin niyan ay overseer o bishop. Kaya po hindi po yung mga kinikilalang bishop ng lumang pananampalataya ang nag-iisa o tanging bishop. Sapagkat sa Biblia, ang elder ay tinatawag din pong bishop or overseer. Tinatawag din po silang presbyteros o elder at tinatawag din po silang poimen or shepherd or pastor. Kaya po yung salitang pastor, elder, bishop, shepherd ay interchangeable, synonymous. Tumutukoy lamang sila sa iisang opisina ng iglesia at yun po yung opisina ng mga elder. Kung saan ang priority ay spiritual needs ng church, pananalangin at ministeryo ng salita
ng Diyos. Hindi po tatlong opisina yung episkopos, presbyteros, koine. Yan po ay iisang opisina na tumutukoy sa mga elder. Okay? Kaya po sa ibang iglesia, ang tawag nila sa mga pastor nila, elder. Sa ibang iglesia, ang tawag nila, pastor. Sa ibang iglesia, ang tawag nila ay bishop. Wala naman po kasama doon. No? Kasi biblical naman yung term na bishop para itawag sa mga elder o mga pastor. Kaya lalo sa atin, sa Pilipinas, ay mas sanay tayo na tinatawag ng mga pastor, ang ating mga elder. Sa ibang bansa, tinatawag nilang pastor, pero dahil iba-iba ang kultura, yung iba ang kanilang tawag sa kanilang mga pastor, first name basis eh. Diba, John MacArthur, yung tawag nila, John. No? So, depende sa kultura yun. Pero I think kahit na hindi sila ganun marespeto pagdating sa salita, tulad natin, nandun yung respeto sa kanilang pagpapasakop, no, sa kanilang mga pastor sa iglesia. May mga talata po, halimbawa, yung Acts chapter 20, verse 17. Sabi diyan, mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso at ipinatawag ang matatanda ng iglesia. Yung ginamit pong salita dyan sa Greek ay presbyteros o elders. No? So tumutukoy po yan sa mga pastor ng iglesia. Sa Acts chapter 20 pa rin, verse 28, ito nakasulat, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa. Ginamit naman po salita dyan ay episkopos or overseer upang pangalanan o pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kapasinin ninyo, tumutukoy sa isang opisina pero iba-iba yung salitang ginagamit. Hindi po mahalaga yung salita. Kasi ang opisina ng pastor, ito po lahat ng salita na ito ay sakop ng opisina ng pastor. Pag sinabi po nating overseer, sila yung tagapangasiwa. No? Sila yung nangangalaga, yun yung ibig sabihin ng overseer. Sila yung tumitingin sa mga miyembro ng iglesia, sa kanilang espiritual na pangangailangan. Episkopos, trabaho rin ng pastor yun. No? Halimbawa, yung presbyteros, yung pagiging matanda ng iglesia, hindi tumutukoy sa edad, pero kung ikaw ay pastor ng iglesia, dapat ikaw ay igagalang pagdating sa iyong kaalaman ng salita ng Diyos. At dapat din naman, bilang pastor ng iglesia, ay mas malalim ang iyong kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi man sa karanasan, sapagkat may mga pastor na mas bata sa ilang mga miyembro ng iglesia, kaya nga hindi edad ang pinag-uusapan. Kundi yung kanyang lalim ng kanyang pagkakilala sa Panginoon at pagkaunawa sa kanyang salita. Kasi paano siya mamumuno sa ministeryo ng salita kung siya mismo ay hindi nakikinabang o walang alam sa salita ng Diyos? Kaya ito yung isa sa mga matitinding kwalifikasyon, no, ng pagiging elder. So kailangan marunong siyang mag-aral at magturo ng salita ng Diyos. Yung salitang poimen, shepherd, no, ibig sabihin po nito ay tagapangalaga. Di ba? So alam natin yung salitang shepherd. So trabaho din ng pastor. So lahat yung mga salitang yan may kahulugan at lahat ng mga salitang ito tumutukoy sa isang opisina sapagkat ang lahat ng ito ay katungkulan ng pastor. So dapat yun ang ipapanalangin natin sa mga pastor na magawa nila at magawa nila ng mahusay para sa iglesia. Okay? So note, samantalang ang mga elder o spiritual na pinuno ng iglesia, hindi sa kanila nakasalalay ang lahat ng pagpapasya na may kinalaman sa iglesia. Pero po kasing mga iglesia na pastor lamang ang nagpapasya. Walang kinalaman ng mga miyembro ng iglesia. Malalaman mo na lang na mayroon ng ipinapatupad na may kinalaman ng, o may epekto sa lahat ng miyembro ng iglesia, pero hindi man lang sinambuni ang iglesia. Ang tanong, mayroon mga bang karapatan ng mga pastor na magpasya para sa iglesia na hindi na ipinapaalam sa mga miyembro? O dapat ba ang lahat ng pagpapasya ng iglesia ay pinapaalam sa mga miyembro? Tingnan natin, ano? So, dalawang bagay ang gusto kong panggitin dito. Una, may mga dapat pinagpapasyahan para sa iglesia na dapat buong iglesia ang nagdidesisyon. Halimbawa po, ang pagtanggap ng bagong membro. Hindi po pwedeng pastor lang
magpasya na ito miyembro na. Tanggapin po natin si kapatid na sapagkat siya po yung miyembro ng ating iglesia. Hindi. Kapag ang pagtanggap ng isang miyembro sa iglesia ay mayroong proseso. At gusto ko sa ating iglesia, ang proseso na ito ay siseryosohin natin. Sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay katawan ng Panginoong Jesucristo. We cannot just accept anybody without following the process of the Bible. At ang nagsusuri, ito yung gusto kong ma-apply natin sa ating church, ang nagsusuri sa bawat gustong maging miyembro ng iglesia ay ang buong iglesia. Ulitin ko ha, ang nagpapasya para sa magiging bagong miyembro ng iglesia ay ang buong iglesia. Hindi po salita lamang ng pastor ang magiging mabigat. No? Dapat ay salita ng buong iglesia. Kaya po ang panahon ng paghihintay ay hindi madalian. Pag pinag-usapan po natin ay pagiging miyembro ng iglesia, mas mainam na matagal, pero nananalangin tayo at nagiging tiyak tayo sa ating pagpapasya kaysa yung mabilisan na magiging sugat naman sa iglesia. Naranasan ko na kasi na maraming beses napakabilis ng proseso ng pagtanggap. Lalapit lang sa pastor isang Sunday, gusto ko pong maging miyembro, dito ang tuwa ang mga elder, susunod na Sunday, i-announce. Meron po tayong applicant. No? Tapos yung Sunday din na yun, i-interviewin ng mga elder. Susunod na Sunday, papakilala na sa church, tatanggapin na agad ng church. Napakaraming beses na nangyari yan, napakaraming beses na rin na nagsugat ang iglesia dahil naging rush ang decision. So, ibig natin sana na iwasan yun sa ating iglesia. Kaya gusto kong i-underline dito, buong iglesia magpapasya, buong iglesia susuri. Para pag dumating yung panahon, halimbawa, na magkakaroon tayo ng pagdidisiplina, wala pong pwedeng magsabing hindi tayo naging maingat. No? Halimbawa pa ng dapat buong iglesia magpapasya, pagpili ng mga bagong pinuno. Panalangin natin na hindi lang mag-iisa ang elder o pastor ng iglesia nito. Ano po'y dumating ng panahon, ako po'y hindi naman laging malakas. Dumating ng panahon na dagdagan ng Panginoon ng iglesia natin ng mga lalaki na pwedeng maging pastor o elder ng ating church. Hindi lang yun. Dagdagan tayo ng mga lalaki na pwedeng maging diakono ng ating iglesia. Kapag magiging malusog ang iglesia kapag meron siyang malusog at kumpletong pamunuan. Biblical na pamamaraan. Pangalawa, ako naniniwala, may mga pagpapasya na dapat hinahayaan na lang natin sa mga elder. Okay, so ulitin ko ha, may mga pagpapasya na kailangan buong iglesia present. Buong iglesia magde-decide. Pero may mga issue sa church, o may mga pangangailangan ng iglesia na hindi naman kailangan isang guni pa sa iglesia. Halimbawa, ano ba ang dapat na maging tema o paksa sa pangangaral sa iglesia? Hindi na po natin tatanong sa church yun. No? Ang nagpapasya na po dyan ay ang mga elder ng iglesia. O, halimbawa, ano ba mga ministeryo ng salita ng Diyos na kailangan ng iglesia? O, hindi na po kailangan itanong yan sa buong iglesia. Meron na po sapat na karunungan dapat ng mga elder para pagpasyahan ng mga bagay na katulad nito. Halimbawa, kailangan natin ng ministeryo ng salita ng Diyos para sa mga kalalakihan. Hindi na po natin tatanong sa iglesia yun, kailangan ba nito ng iglesia natin? Dapat alam na ng mga elder ng church ang mga pangailangan sa ministeryo ng iglesia. So, balanse. Meron pong mga issue dapat buong church ang nagpapasya. Diba, issue ng finances. Hindi po pastor ang nagpapasya dyan. Dapat nga, walang kinalaman ng pastor dyan. Dapat ang buong iglesia ang nagpapasya dyan. Kaya mapapansin niyo po sa atin, meron tayong covenant meeting. Sa covenant meeting po natin dinidiscuss, no, yung ating pong mga pinansyal na sitwasyon. Pagka po mga bagay na may kinalaman sa salita ng Diyos, no, kailangan po hayaan na natin ang mga pastor, no, sa issue na ito. Paano naman kung issue ng disiplina? No? Sino ang dapat na involved pagdating sa issue ng disiplina ng miyembro ng iglesia? Ako naniniwala pareho. Okay? Susundin dapat yung Matthew 18. Pag pinag-usapan natin yung Matthew 18,
Kung tutuusin, ang mauunang dapat na magtutuwid sa mga nagkakamali sa iglesia ay yung mga miyembro ng iglesia. No? At kung kailangan ng tulong ng pastor, siguro para na lamang po mas maging balanse ang pagtingin sa sitwasyon dahil may kasamang salita ng Diyos. Pag pinag-usapan natin ang pagdidisiplina ng isang miyembro, dapat buong iglesia involved dyan. Hindi lang pastor. No? Hindi lang rekomenda ng pastor, ito, disiplinahin natin. No? Dapat nga, nanggagaling sa mga miyembro yun. Pastor, naobserbahan ko na si kapatid na ganito ay nabubuhay sa kasalanan. Dapat nating disiplinahin. Diba? Ganun dapat ang church eh. No? Hindi dapat laging hintayin yung pastor kung ano yung magiging hakbang. Kundi dapat mayroong involvement ang mga miyembro. Dapat nagpa-participate tayo sa lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay ng iglesia. Ilan dapat ang elder? Ilan dapat ang elder ng isang iglesia? Bagamat hindi sinasabi ng Biblia kung ilan dapat ang bilang ng mga elder, pero ako naniniwala na mas mainam na higit sa isa. Depende sa bilang ng mga miyembro ng iglesia. Diba po, sa bilang po natin sa ngayon, na hindi pa naman po tayo gaano karamihan, ako po'y naniniwala na sapat po na iisa pa lamang ang ating pastor. Pero kapag tayo po'y umabot ng, halimbawa ay 50, no? Naniniwala ako na mas mainam kung dalawa na ang pastor. O kung ihigit pa sa 50, yung member ng ating iglesia. No? Sapagkat sa Biblia, ang design talaga, originally, hindi lamang po isang pastor. Meron pong tinatawag na multiplicity of elders. Tingnan po dito sa mga verses na ito. Hindi ko pa lalagyan lahat ng verse. Acts chapter 14, verse 23. Pakibasa, Kuya Gary. Nang makapagtalaga na sila ng matatanda para sa kanila sa bawat iglesia, matapos manalangin na may pag-ayuno, ay kanilang ipinagtagubilin sila sa Panginoon na kanilang sinampalatayan. So, hindi po tinukoy dyan na nang makapagtalaga na sila ng isang matanda para sa kanila. Matatanda, plural, no? Elders. Nung makapagtalaga na sila ng mga elders para sa kanila, sa bawat iglesia, saka lang po sila nagkaroon ng unanimous decision. So dito makikita ninyo, multiple ang elders, hindi lang po yung isa. And then, 1 Timothy chapter 5, verse 17, ang matatanda, again, plural, hindi po singular, ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Elders, plural. So ipanalangin po natin na magkaroon tayo ng hindi lamang isang elder, no? Kundi elders. Hindi lang po ito dahil sinabi ng Biblia, kundi meron po mga practical na benepisyo. No? Meron po mga practical na benepisyo pagka marami ang elder. No? Ilan lamang po yung tutukuin ko dito ha. Pero palagay ko ito yung mga mahalaga. Una, pagdating po sa pagpapasya, no? Para sa buong iglesia, na hindi na dapat dalhin sa buong iglesia, hindi lang isa ang nagpapasya, kundi marami. No? Yan ang isa sa mga benepisyo. Diba, sa sitwasyon ko ngayon, alam kong nag-iisang elder, so ako lang po lahat ang nagpapasya pagdating sa ano ba dapat na laman ng preaching, ano ba dapat ang tema, dapat ba tayo magkaroon ng series, dapat magkaroon tayo ng topic, so ako lahat ang nagpapasya nun. Pero kung maraming elders, maraming magpapasya. Maraming suggestions, no? Maraming pwedeng input, maraming wisdom. Pangalawa, magkakaroon ng balanse sa pagitan ng mga elder. Ano? Walang elder na may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa spiritual na pangangailangan ng iglesia. So dapat mas marami, mas gaganda ang takbo ng iglesia. Halimbawa, may mga elder na walang gift pagdating sa administration. May mga elder na mayroong gift sa administration. May mga elder na mas mahusay pagdating sa management. No? May mga elder na hindi. So kung marami pong elder at yung mga gift na ito ay present sa mga elder na yun, mas magiging maganda ang takbo ng iglesia.
mas magiging balanse ang distribution ng pamumuno sa iglesia. Diba? Hindi yung pastor natin kulang pagdating sa teaching. Mga naririnig kasi ko na gano'n, ang mga miyembro nagreklamo sa pastor nila na hindi siya magaling magturo. No? Okay siya maging pastor, pero hindi siya magaling magturo. May naririnig akong gano'n. No? So, hindi ko alam kung talagang hindi marunong o hindi magaling magturo yung pastor o masyado lang mataas yung standard ng miyembro pagdating sa kanyang expectation sa pagtuturo. Pero hindi ko inaalis yung possibility na hindi lahat ng elder kasi ay, kumbaga ay superb pagdating sa mga gifts eh. Kaya mas maganda, mas maraming elder. Kasi kung mas maraming elder, kung hindi magaling sa pagtuturo ito, baka magaling siya sa management. No? So pwedeng siya ay elder ng church pero ang focus niya managing. Managing ng mga ministries, managing ng mga activities ng church na may kinalaman sa salita ng Diyos. Halimbawa, magmamanage siya ng mga funeral services, mga gano'n. Magmamanage siya ng mga outreaches, mga ganyan. Ano? So, kung may mas magaling siya doon, mas mainam na doon siya mag-focus. Kaya kung iisa lang yung pastor at kulang siya sa gift na ito, mahirap talaga. Ang una talaga maapektuhan niya yung church mismo. Pagkakulang. So, mas mahina, mas marami. So, pag-pray natin, dumating tayo sa point, dagdagan ng Panginoon sa ating mga elder. Sunod, mas magiging pangmatagalan ng leadership ng iglesia. Ang ibig sabihin niya, hindi naman po mabubuhay ng habang buhay yung pastor ng iglesia mo. Siya lang ang mag-isang pastor. Napakarami pa naman sa Reformed Baptist, iisa lang ang pastor. Kaya tanong, nasan yung continuity? Paano yung pastor na yun ay biglang magkaroon ng karamdaman na hindi na siya pwede mangaral? Sino mangaral sa iglesia? Wala na. Maghahagilap na kung sino-sino pwede mangaral mula sa iba't ibang iglesia. Dapat ang iglesia, meron siyang paghahanda pagdating sa continuity ng ministry ng salita ng Diyos sa kanyang iglesia na pinangungunahan ng mga pastor. Kaya mas mainam maraming pastor, maraming elder. No? Kasi kung maraming elder, hindi mapuputol yung support ng spiritual sa iglesia kung mawala man yung isa. No? Hindi kasi ito, nangyayari po kasi sa maraming Reformed Baptist churches. Dahil siya yung pastor na nagtatag ng iglesia, ayaw niya itong basta-basta ipamana sa iba. Nagiging parang personal property yung church. No? Na hindi ko ito basta-basta ipapasa sa ibang lalaki o ibang pastor. No? Maliban dun sa itinalaga ako na papalit sa akin. Ganyan ang nagiging mentality ng ibang pastor. No? Hindi na biblical yun eh. Ang biblical ganito, hindi lang dapat nananalangin ng iglesia para sa isang pastor. Dapat ang isang iglesia, maraming pastor. Na dapat yung pastor na ginamit ng Diyos para magtatag ng iglesia, hindi siya maging greedy. Na siya lang ang pastor. No? Kapag meron ng magiging pastor na kasama siya, nasa ilalim niya yung pastor na yun, siya yung nasa pataas. Hindi. Kung marami mo po ang mga pastor na dapat sa isang iglesia, itong mga pastor na ito, magkakaiba man ang kanilang focus, magkakaiba yung kanilang strength sa ministry, yung kanilang gifts hindi pare-pare, pero dapat pantay-pantay yung kanilang opisina. Wala naman pong sinabing mataas itong opisina nito ng elder, yung isang elder ay mas mababa. Walang gano'n. Isa lamang na opisina ng elder yan. No? So, ibig sabihin, kung meron kayong tatlong elder na pantay-pantay yun. Pantay-pantay na respeto, no? Pantay-pantay na suporta, pantay-pantay na pananalangin na binibigay natin para sa kanila. Hindi yung paborito ko itong pastor na ito kasi siya yung pioneering pastor. Ito ay santig na pastor lang. No? So, konting pagmamahal lang ibibigay ko sa kanya pero mas maraming puna. Hindi gano'n. No? Hindi gano'n ang dapat na nangyayari. So, dapat pantay-pantay ang ating mga elder kasi sila rin naman yung magpapatuloy sa ministeryo ng salita ng Diyos sa iglesia kung mawala yung isa. Diba? Ganun dapat ang ating future plan para sa ating iglesia. Then, naingatan ang integridad ng mga elder dahil binubuo ito ng marami. Halimbawa, mayroong pagpapasya na elder lang ang nagagawa. Kung pinagtibay ito ng marami, ibig sabihin may integrity yung decision na yun. Paano kung isa lang yung pastor? Paano nangyari na
Ganun ang nangyari ko sa miyembro na yun. Bigla naman nawala sa iglesia, nalaman ko na naman nandun sa ibang iglesia. Yung para pastor nagpasya, no, na alisin na lang sa iglesia at hayaan na lang lumipat sa iba. Walang integrity yung ganong klase ng desisyon. Sino magpapatunay na yung pagpapasya mo ay may karunungan galing sa Biblia? Sino magpapatibay na yung pagpapasya mo ay tama? Eh kung ikaw lang mag-isa nagpasya. Kaya dapat maraming elder, biblical yon, para maging may integridad ang mga pagpapasya na elder lang ang gumagawa. Okay? And then, muli, marami ang maaaring lapitan ng mga miyembro para hinga ng payo, hinga ng panalangin, hinga ng gabay, karunungan. Diba? Mas marami, mas mainam. No? Hindi yung mas maraming mas masayang pinagkukumpara. No? Yung mga pastor, ito mas magaling si pastor na to, mas magaling si... Hindi eh. No? Dapat pare-pareho yung tingin natin sa kanila. Kung nakakalapit tayo dito kay Pastor A, dahil nakakahingi tayo sa kanya ng payo, dapat nakakalapit din tayo kay Pastor B, at nakakahingi din tayo sa kanya ng payo, sapagkat pareho silang pastor. Diba? So dapat ganun ang tingin natin. At yan ang ilan lamang sa mga mahalagang benepisyo ng hindi lamang nag-iisang pastor. Ulitin ko, gusto ko meron akong co-elder. Sana dumating yung panahon na yun, buhay pa sana ako, na dagdagan ng Panginoon ng iglesia natin ng elder na makakasama sa ministeryo ng salita ng Diyos. And then, uli, ano nga ba ang deacon? Ito, hindi ito mahaba. Marami ang mga iglesia nalilito, no, sa pagkakaiba ng elder at deacon. Yung ibang iglesia, parang yung elder, deacon din. Parang yung ibang iglesia, yung deacon, yun ang pamunuan, no, ng iglesia. Kasi yung mga diakono ang namamahala sa pera ng iglesia, so parang sila na merong kapangyarihan. Yung mga elder wala nang kapangyarihan, kundi mangaral lang ng salita ng Diyos. Ganun nangyayari. So may kalituhan. Ano? So merong iglesia, hindi ko na pangangalanan, pero nagkaroon ng problema. Split yung iglesia dahil tila yung mga diakono ang naging pinakamataas na pamunuan ng iglesia. Hindi yung elder. Kumbaga, dapat pantay yung elder at saka deacon. Ano nangyari? Yung deacon na mas mataas kaysa sa mga elder. So nagkaroon ng mga usapin at may mga grupo na humiwalay sa iglesia na yun. So hindi dapat ganun. No? Malinaw na ang mga deacon ay nakatuon sa mga bagay na kailangan ng iglesia maliban sa pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ang mga diakono, ang trabaho nila, pisikal na pangangailangan ng iglesia. Yun ang kanilang priority, yun ang kanilang tinututukan. Mga pangangailangan sa kuryente, tubig, technical, financial, yan mga dapat tutukan ng mga diakono na iglesia, mga may kinalaman sa physical, ano, sa fellowship na may pagkain, so sila yan, mga deacon yan. No? Hindi po mga elder yan, mga deacon po ang namamahala dyan. So ang pangunahin sa kanilang katungkulan, paglingkuran ng iglesia sa kanyang mga physical na pangangailangan. Balikan natin yung Acts chapter 6, verses 2 to 4. Sabi diyan, tinawag ng 12 ang buong kapulungan, tinawag yung buong church, at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa hapag. So, nagkaroon ng distinction between salita ng Diyos at paglilingkod sa hapag. So, spiritual, salita ng Diyos, physical, paglilingkod sa hapag. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaki may mabuting pagkatao, puspos ng Espiritu, at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkuling ito, samantalang kami bilang aming bahagi ay magbubukan ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Hindi kaya ng pastor na gawin lahat. Hindi kaya ng mga elder na gawin lahat. So, nung nakikita na nila na nahahati na yung kanilang panahon, nahahati na yung kanilang sarili sa mga ministeryo ng iglesia, mga pangailangan, nagkaroon na ng pagpapasya ang buong iglesia na magkaroon ng opisina para sa mga diakono. Dahil para sa kanila, yung mga may kinalaman sa physical.
Hindi na dapat nai-stress ang pastor sa mga pisikal. Kaya dito sa ating church, maliit pa lamang tayo pero meron na tayong accounting team. Pagdating sa finances ng church, sila ang mag-aasikaso. Sila ang nagmamanage, hindi yung pastor. Mauubos na yung panahon ng pastor sa pag-aaral, pananalangin, pagtuturo, pangangaral para sa isang linggo. Hindi na kaya na lahat, sakupin lahat. Yun yung pinagtataka ko dun sa ibang elder, no? Sa ibang pastor. Sinasakop lahat. No? Dinidiktahan lahat. Pati yung ito, gastusan natin to. Ito, bili natin to. Pati ba naman yun kaya hindi ako magtataka kung yung pangangaral ng salita ng Diyos hindi maayos. No? Dahil nakikialam ka pa dun sa ibang ministry na dapat hindi mo na dapat sakupin. Kung sasakupin mo pa yun, mauubusan ka na ng panahon, may stress ka pa doon. Doon ka na lang sa dapat na focus ng iyong ministeryo. Dapat gano'n. Okay? So, ang punto natin dito, I think this is the end. Ang mga diakono o mga deacon ay mga katuwang ng mga elders sa paglilingkod sa buong iglesia. Ibig sabihin, pagdating sa pagiging pinuno ng iglesia, pantay ang elder at deacon. Ulitin ko ha. Pantay ang opisina ng elder at deacon, no? Pagdating sa paglilingkod sa iglesia. Hindi higit ang mga elder sa mga deacon, hindi higit ang mga deacon sa mga elder, kundi sila ay parehong mga leader ng iglesia, subalit hindi pareho ang paraan ng paglilingkod. Parehong kailangan ng iglesia yung spiritual, parehong kailangan ng iglesia kasama doon yung physical, pero magkaiba yung naglilingkod sa mga yun. Naglilingkod sa spiritual, mga elder, naglilingkod sa mga physical, mga deacon. Okay, so hindi dapat nagsasakupan yun. Pero, dapat, meron silang internal communication. Kaya dapat, kung merong mga deacon at merong mga elders, meron silang meeting na magkakasama sila para discussin yung lahat na may kinalaman sa iglesia. Meron namang pagkakataon, deacon lang mag-meeting kasi ang mga pag-uusapan lang nila may kinalaman sa physical. Halimbawa, bibili ng property yung church, okay, mag-extend ng building. Hindi na dapat isama yung pastor doon. No? Kung mga elder naman na mag-usap, may kinalaman sa spiritual, kung paano natin palalaguin ang iglesia pagdating sa stewardship. No? Hindi kasama ang deacon doon. Kasi i-address ng salita ng Diyos yun. At dapat na ma-manage ng mga elder ng iglesia. Pero dapat pantay sila. Yung respeto binibigyan natin sa mga elder, dapat ganun din ang respeto binibigay sa mga deacon. No, hindi yung mga deacon parang mga alipin na bow ng bow sa mga elder. No? O kaya naman yung mga elder parang mga alipin na bow ng bow sa mga deacon. Hindi. Dapat pantay, nagre-respetuhan, pero dapat maayos na ginagawa ang kanilang mga katungkulan. Okay? Again, hindi po ito comprehensive. No? Introduction naman po ito ng ating paksa patungkol sa leadership of the church. Yung po mga susunod nating mga tatalakay, may kinalaman pa rin dito. No? Pero mas magpo-focus tayo doon sa mga applicable na sa mga totoong sitwasyon na kakaharapin natin bilang sa iglesia. Meron po ba kayong mga tanong? Ate Girlie? Bali, halimbawa po, di ba, kailangan ng isang iglesia na isang elder. Saan po kukuha sila sa deacon o magpapadala po ng... Hindi po. Ang original na design sa Bagong Tipan, ang mga elder po ay nagmumula din po sa mga miyembro ng iglesia. Yun talaga ang design. Kaya, isa sa mga dapat ipinapanalangin ng iglesia, lalo na pagka medyo lumalaki na siya, ay magtayo ang Panginoon ng mga lalaki mula sa mga miyembro ng iglesia. Yung mga, kasi ang nagbibigay po ng deacon at ang nagbibigay ng elders sa church, Panginoon, Diyos. At ito po yung nagmumula din mismo sa mga miyembro ng iglesia. Hindi po tayo aangkat sa ibang church. Hindi po tayo mag-iimbita. Kasi ang pagsusuri po ng mga susunod na elder, bagong elder at mga deacon, ay yung mga miyembro dito ng iglesia. Kapag tayo nakakakilala sa kanila, at pagkat tayo ang paglilingkuran nila. At yun ang disenyo ng iglesia, hindi tayo mag-i-import sa ibang church.
Hindi po tayo, may mga pagkakataon na minsan, meron talagang mula sa mga deacon, ay nakikita ng iglesia na mayroong calling, meron siyang gifts no, pagdating sa pagiging pastor o elder. So, tinatalaga siya bilang pastor ng iglesia. Pero hindi po lagi nangyayari yun. Kasi magkaiba po yung qualifications. May, hindi naman very significant, pero merong differences yung qualification ng deacon at saka qualification ng elder. Siguro pag dumating yung panahon na kung una siguro kakailanganin natin sa ating bilang na ito ay deacon eh. No? Siguro, tatalakayin natin siguro sa Bible class natin yung mga qualifications ng deacon para makita natin. At mula doon sa mga qualification na yun, mananalangin tayo mula sa ating mga miyembro ng lalaki kung sino yung pumapasa doon sa qualification na yun. Ganon din po yun, may qualification din po para sa mga pastor. No? At yung church din po ang pipili mula sa kanyang miyembro ng mga kalalakihan na papasa doon. No? So, medyo matagal yung proseso na yan. No? Hindi po ito, ulitin ko kasi nasanay ang marami sa madali ang proseso. Gusto ko hindi tayo magiging apurado ng pagdating sa proseso. So, mas mainam na maingat. Okay lang na medyo matagal. Basta sumusunod tayo sa proseso ng Biblia. At hindi ito, kasi tayo rin na magsisisi bandang huli, katulad ng nangyayari sa ibang iglesia na ngayon, sila rin ang pumili doon sa mga diakono na yun. Ngayon, yung mga diakono na yun, parang sila na didikta sa iglesia. Hindi ko gusto mangyari yan. So, kung mangyayari yan, siguro patay na ako. Pero, habang nabubuhay ako sa tulong ng Panginoon, ayoko mangyari yan. Na lilihis tayo sa kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos. But generally, galing sa church. Kaya, bago tayo manalangin na magkaroon ng deacon, magkaroon ng dagdag na pastor, manalangin muna tayo na magkaroon ng dagdag na mga kalalakihan. Ating iglesia, mga, sabi dito, di ba, mga kalalakihan puspos ng espiritu, mga kalalakihan may mabubuting pagkatao, may karunungan. Ilan lang yan sa mga qualification ng deacon. Meron pang ibang sinabi si Pablo para doon natin sila susuriin. Tapos, meron din pong proseso ng pagtatalaga. Natatandaan niyo, may proseso ng pagtatalaga sa pastor, tawag niya ordination. So, meron din pong proseso ng pagtatalaga sa mga diakono, meron din ordination para sa kanila. Meron din pong paglalapat ng kamay sa kanila. Tinuro po kasi ng Biblia yun. May paglalapat ng kamay sa mga elder na magiging pinuno ng iglesia sa spiritual. Meron din pagtatalaga ng paglalapat ng kamay sa mga diakono na mayroong paglilingkod naman ng pisikal sa iglesia. So ito pong mga opisina na ito ay mga mahalaga at mga banal na opisina sa iglesia. Kaya hindi po dapat nilalagay ang mga unqualified men. Okay? Meron po po kayo tanong? Paul? Kung sinabi pastor na kanina na kapag sa hindi lang isang elders ang request sa isang church. Pero minsan merong mga elders na hindi mahusay magturo kaya dinadivert siya sa ibang kung mas magaling siya sa managing siya inilalagay. Naalala ko kasi may isang member dati na dating pastor pero hindi siya pastor na nag-preach kundi ang nakapokus siya sa music. Pero di ba ang sabi sa Biblia dapat ang isang leader ng church o pastor ay dapat gift siya, ang gift niya sa pangangaral. So dapat mahusay magturo. Dapat ang Tama. Yung tinutukoy mo, palagay ko, hinango nila yung kanilang sistema sa corporate world. No, kasi sa corporate world, merong mga designation eh. Halimbawa, magaling siya sa finances, so ginagawa siyang director of finance. Magaling siya sa recruitment, director of recruitment. So ganun din yung ginagawa nila sa church. Nilalagyan ng pastor. Halimbawa, itong pastor na to, hindi siya magiging preacher ng church, pero youth pastor siya. O kaya itong pastor na ito, hindi siya magaling sa pagtuturo. Gawin natin siyang
music pastor. So ganun ang ginagawa nila. Pero hindi po yun ang turo ng Biblia. Kasi meron lamang pong nag-iisang qualification para sa mga elder. At ang isa sa mga pangunahin doon, bukod sa siya ay dapat above reproach, dapat siya ay marunong magturo ng salita ng Diyos. So minimum yun. Pag sinabing minimum, dapat lahat ng elder na itatalaga para sa pamunuan ng eldership sa isang iglesia ay able to teach. Marunong siyang mangaral, marunong siyang magturo. Yung binanggit ko kanina na pag maraming mga elder at merong mga gifts sila sa ibang mga area, hindi ko sinasabi na huwag sila magpipreach, kundi doon na lang sila. So, ang sinasabi ko, dapat nagpipreach pa rin sila, pero meron siya ng other ministries aside from preaching. Halimbawa, management. So, pwede silang mag-join sa mga meeting ng deacons, hindi naman kailangan lahat ng elder. So, siya yung magre-report sa mga elder, ito yung napag-usapan ng mga deacon, kasi siya yung mas merong technical mindset pagdating sa management. Kasi ang deacon, more management yan ng mga physical aspects ng church. Hindi naman lahat ng elder ay marunong pagdating sa ganung area. Pero dapat lahat ng elder nangangaral. Lahat ng elder nagtuturo. Lahat ng elder marunong mag-minister ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng... Meron kasing grupo ng mga Christians, kung tawagin Presbyterians, tayo Reformed Baptist, sila Presbyterians. Isa sa church government kasi nila, meron silang mga elders, pero iba-iba yung designation. Meron tinatawag na teaching elder, meron tinatawag na preaching elder, meron tinatawag na elder sa ganitong klase ng ministry. Meron silang ganon. Pero hindi ko nakikita sa Bible yun. Ako naniniwala dapat lahat ng elder ay kayang magministeryo kasi sabi dyan, pananalangin at paglilingkod sa salita. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng mga matatanda na ito na sila lahat sapagkat nahahati yung panahon nila sa paglilingkod at sa pananalangin at pangangaral ng salita, paglilingkod sa salita, ministry of the word. So, ibig sabihin, ang mga elder dapat alam nilang magministeryo ng word. Magturo, mangaral, mag-lead ng Bible class, magturo, mag-devotion, magturo sa Bible study, lahat kaya nila basta pagdating sa Word of God. Mali yung tatanggalin mo siya sa preaching kasi mas magaling siya sa music. No? Hindi ganun. Dapat ang elder, ang pinaka-focus niya spiritual. Kung hindi niya kaya magturo, hindi siya papasa sa pagiging elder. Kasi yun ang minimum yun ang minimum requirement. Kung magaling lang siya sa music, kung tutusin, yung magaling sa music, wala doon sa qualification ng elder. Hindi natin, wala doon. No? Dapat doon ay above reproach, able to teach, able to manage his household well, hindi siya drunkard, hindi siya bagong convert, no? Hindi siya palaaway, and so on and so forth. Pero wala yung dapat magaling siya sa music. Baka extra na lang yun, bonus na lang yun. No, kung magaling yung pastor sa music, pero hindi yun ang kanyang primary responsibility. Pwede pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos. Question pa? Bali, Sige po. Halimbawa po, may isang church, di ko ba yung iglesia, yung mga members na pastor, tapos po yung mga deacon. Kasi bali wala po yung deacon. Pag may isa pong tutulungan sa isang iglesia, sino po yung magpapasya ng pastor? Sasanggulin muna po niya sa isang... Kung meron po isang tutulungan na miyembro. Okay. Miyembro po ito. Sino po magpapasya? Ang tanong agad na una natin sasagutin, ano po ba yung pangangailangan na ito? Spiritual o physical? Bali, ano po, sa spiritual, yung financial, tapos isa siyang yung single, yung isang balo. Sino po magpapasya pag... So, pag nasagot natin yung tanong, ito ba'y pangangailangan spiritual o pangangailangan physical? Kasi, ano ba, isang membro lang, pangangailangan spiritual, ano ba, kailangan niya ng counseling, kailangan niya ng pananalangin, yan, may mga issues na ganyan, ba, nade-depress siya, kailangan niya ng tulong. Spiritual ito. Diba? So, elder yun.
Halimbawa, wala siyang pambili ng pagkain, wala siyang pambayad ng kuryente, meron siyang gamot na kailangan bilhin. Deacons po yun. Ano kung walang dito? Opisina ng deacons. Kung wala pa pong deacon, pwede pong pangunahan ng pastor kasama ang covenant members. So, pwede po yung pag-usapan sa covenant meeting ng iglesia. Kasi wala pang diakono. Hindi pa sasanggol sa mga accounting fee. Sa Accounting fee. covenant meeting, nandun ang accounting team. So sa covenant meeting, nandun po yung ibang mga nagsiserve sa church. So mas mainam sa ating maliit na church, yung covenant membership ang magde-decide dyan. Pansamantala. Pagka po meron ng opisina ng mga diakono, kaya na nilang pagpasyahan yun. Pwede na lang nilang sabihin sa covenant meeting na ito po yung napagpasyahan ng mga diakono, tutulungan natin si kapatid na ganito. Pero ang nangyari nga po, ang pastor lang nagpasya, walang alam yung ano, parang medyo... Meron pong nilabag sa Biblia yan. Ang nangyari, yung member lang Hindi po ako sumasang-ayon sa ganun. So, kung ang membro po ang nangangailangan, dapat yung church po magpapasya doon. Kung wala pang definite office of deacon, more than 2 deacons, or 2 deacons at least, yun nga po yung isa lang na deacon, mahirap pa yun eh. Diba, isa lang yung deacon, hindi naman siya pwedeng magpasya ng mag-isa tungkol doon. So, kung maliit pa ang iglesia, kukunti pa yung mga pamunuan, mas mainam din yung covenant members ang magpapasya. Alam ng covenant members. So pag tinuloy po natin covenant members, yun lang po miyembro ng church yun. So dito po sa ating church, 12 lamang po ang covenant members. So yun lang po yung magpapasya. Bali yung girl po yun ang magpapasya. Ay kung halimbawa lang kung isa o dalawa lang po ang nagpasya. Ay, mali po. Mali po yun. Dapat kino-question po yun ng ibang covenant member. Paano kayo nagpasya na hindi namin alam? At sa liit ng church na ito, malaking kontrobersiya yan. Halimbawa, nagpasya ako. Saan ang galing yung decision na yun? Hindi naman alam ng accounting team yan. Madidisiplina pa yung pastor, mag-iisa na nga lang. Paano po yung accounting fee at pastor lang nag-uusap? Ay, pagka gano'n mali din. Hindi na dapat pumayag yung ibang covenant member na yung pastor lang at saka yung treasurer lang nag-uusap. Hindi dapat. Ang nagiging problema ko, yung member na, kumbaga, nagpasya, pero member na kahama. Meron po yung ibukan doon. Member na nagpasya, pero pastor na nagpasya, member na napahamak. Ay, malamang po ganun ang mangyayari. Kasi di ba sinabi ko kanina, mawawalan ng integridad yung pagpapasya ng pastor eh. Siya lang mag-isa eh. Diba? So, syempre, pastor siya, sino ba ang papayag po ba ang maraming miyembro ng church na yung pastor ang alisin? Yung miyembro ang manatili. So pagka nagkagipitan, kasi nga nagkaroon ng maling pagpapasya, definitely yung masasakripisyo yung miyembro. Pero dapat di nangyayari yun. Hindi dapat nangyayari yun. Wala dapat masasakripisyo sa pagpapasya kung yung pagpapasya ay ginagawa natin ng tama. Okay? So, yun po yung ginagawa natin sa ating maliit na church. Hindi po tayo basta-basta nagpapasya. So, kung mayroong mga pagpapasya, minsan nga may mga pagpapasya na pwede ko nang gawin, sinasabi ko pa rin sa mga members, sa covenant members. Kasi kung mag-isa lang ako, walang integridad yun eh. Diba? Pwede akong magkamali sa pasya ko. At ayaw akong dumating yung panahon na ipagtatanggol ko yung sarili ko kahit mali yung pagpapasya ko. Dapat maiwasan natin hanggat maaga. Okay, lumagpas na po tayo sa oras. Salamat. Gusto ko itong Bible class natin kasi maraming tanong. Gusto ko rin yung ganitong topic ha. Okay, so tutuloy po natin ito sa susunod. So magpahinga muna tayo. Salamat po sa inyong pakikinig.